My respect and salute to our members of Four Corners of the Universe, Divine Master Ruben Adere Cleo Sr., Grand Master Ruben Broy Cleo Jr., Master Ruben M. Cleo I, Young Master Ruben L. Cleo II, and to the members of Spiritual Division, Dr. Jess Richardson, Engineer David Scholz, Dr. Jeff Tomashenis, and Dr. Gigi Daudenix, and Dr. Yud Stobar, Captain Capon Churin, General Adriano de la Concepcion. Also to our founding mother, Ambassador of Goodwill and Doctor of Education, Mami Glenda B. Cleo, to our mother of our master, Madam Angie Garcina Madron, and to our First Lady of our association, Madam Maricel Custorio. First of all, of course, bumabati po ako ng happy birthday sa ating Divine Master, Ruben Cleo Sr. Ang pag-birthday po ng isang tao is pribilehiyo. Yan, para bang regalo sa atin yan ng Panginoon, dahil ang lahat po ng tao ay ipinagdiriwang yan, at isa pong mahalagang bagay o mahalagang kaarawan para po sa isang tao, dahil nadagdagan po yung kanyang edad at patuloy po siyang nabubuhay, lalong-lalo na po kung siya ay nasa Diyos. Okay? So, kaya po sa atin ngayon, napakahalaga ang nabubuhay, at kaya nga nagwi-wish po tayo na I wish that you have a more and more birthday to come. So, nagsasakripisyo ka sa Diyos. So, kinakailangan na yung pagsasakripisyo mo naman ay iyon naman ang kapalit. Ikay magdadagdag ka, mararating mo ang buhay, at sinasabi sa atin noon na iba daw yung buhay na walang hanggan at iba yung buhay na walang kamatayan. So kasi kung ang buhay na walang hanggan na tinatawag, ito yung sa kabilang buhay. Ika nga, katulad natin, pag tayo po inamatay dito sa mundong ibabaw, lilipat lang po tayo sa buhay na walang hanggan, which is that is spiritual. So ito po naman tinatawag na buhay na walang kamatayan. Ito yung katulad ng mga propeta noon, mga unang panahon, na sila ay nabuhay na how many years? Merong 800 years, 700 years na walang kamatayan, dahil meron silang pribilehiyo na bigay ng Diyos, dahil sila ay sumusunod, tumatalima sa Panginoon. So, sa atin, sa kasalukuyan natin, kung ikaw yung mabubuhay na magkakaroon ka ng buhay na walang kamatayan, ikaw yung magsusulat sa darating na tinatawag na secret testament, na ikaw yung magte-testimony. Ikaw yung magsasabi, ikaw yung magsusulat, ikaw yung magpapaliwanag, at ikaw yung isa sa magpapatunay kung papaano ka nakaligtas sa parusa ng Diyos. Ikaw na yung magiging saksing buhay. Kaya nga, nagkaroon po tayo ng iba't ibang testament, like New Testament, Old Testament, at ganun din ang mangyayari. Katulad ng mga sakuna ng Diyos na although nangyayari na po ngayon, doon na po magaganap ang tinatawag na kung sa Biblia na babasa ninyo is Armageddon War. Okay? Ngayon, dito po sa atin, sa mundong ibabaw, sa lahat po ng mga nag-aaral sa Diyos, sino po ba ang may taglay ng Alpha at Omega? Saan po kayo makakahanap ng pag-aaral na may nagtataglay siya na may Alpha at Omega, and meron siyang divine words na ginagamit na lahat ng kanyang membro, kahit ilang milyon siya, ay iisa ang uri ng kanilang pagdarasal, iisa ang uri ng kanilang panggagamot, at lahat sila ay may kapangyarihan, matanda, bata, may ngipin at wala. Simple. Sino po ang tao na may kapangyarihan na kaya niyang ibahagi ang kanyang kapangyarihan sa iisang iglap lang? Di ba? So, katulad nga po noon, nababasa natin sa Bible, na yung ibang mga tao is naniniwala sa kautosan ni Moises, which is nandoon na si Jesucristo. Nandoon na si Jesus.
So si Jesus ay hindi nila pinaniniwalaan, although nakikita na yung mga palatandaan galing sa kanya na dinadala niya. Pero yung ibang mga tao, naniniwala na kanya. Sabi, narito na siya na yung propeta, siya na yung anak ng Diyos, at siya na yung si Kristo. But yung ibang tao is naniniwala pa sila sa mga kautusan ni Moses, which is tapos na, lumipas na. Ganon din sa panahon ngayon. So, ika nga, nag-upgrade po tayo. So, kung panahon niya, ni Lolo Moses, panahon ni Jesu Kristo, iba na po ngayon ang kapanahunan. So, ito sa isa sinasabi ko, kung ikaw ay mag-aaral ka, kinakailangan na pag-aralan mo yung pangkasalukuyan, yung panghinaharap, hindi po yung pang nagdaan. Iyan ang pag-aaral. Like kapag tayo nasa eskwelahan, kaya ka nag-aaral ng elementary because pinaghandaan mo ang secondary. Kaya ka nag-aaral ng secondary because pinaghandaan mo ang kolehiyo. Ganon din po yun. Ganon din po tayo. Kinakailangan mag-upgrade ka. Ganito kasimple. According to the Bible, si Jesus ay tao, anak ng tao. At si Kristo ay anak ng Diyos. So, kaya nga totoo sa sinasabi ng Bible na siya ay taong totoo at Diyos na totoo. Exactly. Because si Jesus is tao at si Kristo ay Diyos. Because anak ng Diyos. At si Jesus is anak ng tao. Now, pag si Kristo ay nasa katawan ni Jesus, tinatawag siyang Heso Kristo. Nakakapanggamot, nakakagawa ng milagro, at lahat ng kapangyarihan na galing sa Diyos, nagagawa niya. Now, pag wala sa kanya si Kristo, siya ay si Jesus, iyon ang isang katulad natin na nasasaktan, nababato, nalalatigo. It means taong totoo. Kaya totoo ang sinasabi ng Bible. Now, kung ang Bible ay hindi matutupad ang mga sinasabi diyan, especially sa Apokalipsis, sinungaling. Kaya ngayon, kung pinaghandaan po natin ang Apokalipsis na sinasabi sa Bible, which is natutupad na, at kung sino ang taong nakatanggap ng mana or divine words na yun ang gagamitin sa pagdating ng panahon, ay napakaswerte mo. Ganun tayo. Kung ikaw ay may hawak na divine words, abay gamitin nyo. Huwag mo naman po ilagay lang kung saan-saan lang. Dahil iyan ang bilin na bilin sa atin ni Divine noon, na kung ikaw ay meron kang divine word, nasa sa iyo na lahat, gamitin mo. Huwag mong itago, huwag mong ipagdamot. Gamitin mo, use it. Diba? So now, ganito po. Kung ikaw ay maghahanap sa Diyos, meron po siyang material na katawan na gagamitin. Katulad po ng mga nakaraan, hindi natin sila masisisi because nagpakita sila ng milagro at yun ang kanilang mga ginamit. Ngayon, ganon din po sa panahon ngayon. Sino po ba ang may taglay ng kayamanan, kapangyarihan, kaharian, at higit sa lahat, ang tauhan? Sino po ba may taglay nun? Wala, kundi nag-isa. Siya lang, kundi ang Ruben lang. Now, dito po sa nakasulat sa Bible is maghahari siya sa mga hari. Diba? Hari sa mga hari. So, paano siya magiging hari kung wala siyang kaharian? Dahil hindi naman po sinabi, paano siya maghahari sa spiritual? Which is, hari na siya sa spiritual eh. Diba? Siya na yung na Diyos. Nasa kanya kaharian nga ng Diyos. Matutupad yung hari sa mga hari. Like po dito sa Saudi Arabia, meron pong hari. Sa London is meron pong hari. So, doon po matutupad ang tinatawag na Alpha at Omega, na kung ano po yung simula noon, yun po ang magiging katapusan. So, kaya matutupad yung hari sa mga hari. So, siya po yung hari at meron pa pong mga hari sa iba't ibang lugar. Ganon din po. At isa pa sa sinasabi niya noon na marami pang taong mababait, ngunit hindi pa kasama sa ating association or nasa labas pa ng ating association. Exactly po yan. Dahil napakarami pong tao na naghahanap sa Diyos at tumataliman sa Diyos, sumasamba sa Diyos, pero wala po sa ating association. Tama po yun sa nakikita natin dahil takot din po silang gumawa ng mga kasalanan. So, inuuna niya ang Diyos
bago ang lahat, but hindi lang nila natutuklasan kung sino po si Ruben. Ganun din po, tama sa sinabi niya. Now, doon po sa sinasabi natin sa Alpha at Omega, walang tao or walang material na ginamit si Kristo sa kanyang pagbabalik kung hindi ang nag-iisang Ruben, at sinabi niya, Ruben ay hindi na po matatapos. Kaya meron na po ulit tayo. Ngayon na kay Master po tayo, meron po pong Young Master. Diba? At yan pong Young Master, magkakaanak po yan. At Ruben at Ruben at Ruben po. So, kaya ikaw, kung isa ka sa magiging saksing buhay sa mga nangyayari ngayon, maswerte ka. Dahil nasa sa iyo ang Diyos. At higit sa lahat, nasa sa iyo ang banal na salita ng Diyos. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. At muli, magandang gabi po sa ating lahat. And happy birthday, Divine Master. Maraming salamat po.